up mga ka-Golden? I am Jay and I'm here with Jude. Yan, kasama din namin ang pinakagwapo namin driver na si Kuya Vic. At pupunta tayo sa bahay ng isa nating top seller dito sa Golden Haven, Amadeo. Tara! Ayan, so we're back mga ka-Golden. At saka nandito na kami sa bahay ng top seller namin. Tara! So nandito tayo sa bahay ni Tita Lerma. Siya kasi yung top seller natin sa Golden Haven, Amadeo. Ayan, pero paring Jude, ano bang gagawin natin dito sa bahay nila Tita Lerma? So ayun, interviewin natin si Tita Lerma kung ano yung mga naipundar na niya or ano yung mga naging epekto sa buhay niya ng pag-aahente niya dito kay Golden. Pasok. Golden morning po! Tuloy kayo! So yan, hello mga Golden. So nakapasok na kami sa bahay nila Tita Lerma. So ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga naipundar ni Tita Lerma gamit yung Commission niya. Commission ng Golden Haven. Yan. So makikita nyo dito sa background, andyan yung napakagandang gate ni Tita Lerma. At the same time, andyan yung napakagandang bakuran niya. Ayan. So, oh, ayun, ang ganda pa pala. Ayan. Ang dirty kitchen, ginagaana pa. Ginagawa pa lang. Ayan. At ang dirty kitchen daw ay ginagawa niya pa. Ginagawa pa. Pala. Tara, silipin natin yung mga iba. So, hi mga ka-Golden. So, nandito tayo sa Kitchen. Dirty kitchen. Ayan, dirty kitchen. Ito yung isa sa mga currently na pinapagawa ni Tita Lerma Gamit yung commission niya. gamit yung omission niya. Ayan. So, makita natin guys. Ito natin. So, hello mga ka-Golden. So, nandito kami sa Golden Haven, Amadeo para interviewin si Tita Lerma. So Tita Lerma, paano ka nag-umpisa dito kay Golden Haven, Amadeo? Ganito po yun. Ayoko sanang mag-agent dito. Pero merong isang taong pumupunta-punta sa amin. Ilang beses siya nagpunta, tinatanong kung sino ang agent na pwede kong ibigay sa kanila. Ngayon, sabi ko, wala pa akong alam, magtatanong pa ako. Ngayon, bumalik na naman yung isang client. Bumalik na naman. Nakatatlong balik hanggang 4 na balik. Ngayon, doon ko naisipan na mag-agent ako ng Golden Haven. Ngayon, kung nagsimula na akong mag-agent ng Golden Haven, yan, pero hindi pa rin ako nagsipag. 1 tao, 2 tao lang pinuntahan ko. Hindi ko binahay-bahay ang buong Banay-Banay. Dapat pala, pinuntahan ko lahat. Kaya lang, medyo akala ko hindi sila kukuha, laging negative thinking, bago. Tapos, nung nagtagal, once may unang pinuntahan ko, kukunin pala niya ay family estate. Opo. Tapos, pagpunta ko pa sa ibang client ko, ganun ang kinuha nila. Hanggang sa nagsipag na ako, gano'n. Tapos, meron pa pong isang pinuntahan ako na teacher ko na elementary. Hindi ko akalain na mag-i-spotcast pala siya sa family estate. Kaya, ngayon, simula ngayon, yan, nakikita ko na ang mga ipinagagawa ko, mga commission ko, nakukuha ko na. Kahit paunti-unti, at least, meron akong kita buwan-buwan. Opo. Tita, ilang buwan ka ng ahente dito? Simula po 2019, October po, no? October, ano nga ba ako? Magbebenta na. Nagbebenta ng simula dito, nagbebenta po ako ng loan lots, family estate, at saka yun na lang. Yun lang pala ang ano daw. Tita, Then, nakailang family estate ka na po dito? 10 family estate na po. 10 family estate na po. So, last quarter ka lang nag-umpisa ng 2019. Tapos, ano pa lang po, ngayon, magbo 1 year ka pa lang, nakailang family estate ka na po, no? Tapos yung iba pa doon, spot cash pa po, yung sa family estate Meron pa nyo. po akong spot cash na prime. 5 prime spot cash yun, saka family estate. Saka nag-top po ako sa sales.
noong 2019. And 2020, nag-stop din yata ako hanggang February. Apo, tita. Alam March. ko nung Bago February, mag-pandemic. opo, halos almost 50 lots ka nun, tita. Okay po. Opo. Opo. Anong masasabi mo, tita? Anong naramdaman mo nung inawardan ka as a top seller ng Golden Haven Amadeo? Masaya po ako. Tapos ang iniisip ko lagi, magsisipag na akong magpunta sa mga tao kahit pinipilit or inaano ko, minsan ayaw, pero balik-balik pa rin po ako sa mga tao, sa mga client. At ipinipilit ko silang mag-invest dito sa Golden Haven Amadeo. Ton, tita, nahihirapan ka po ba na memorial lot yung binebenta po natin? Anong pong una, nahihirapan ako, pero ngayon hindi po. Mas madaling ibenta ang memorial lots kaysa mga farm lots. Mas mabilis po kasi nag-aano rin po ako ng farm lot, pero nung nagsimula ako magbenta ng farm lot, meron din po ako na ibenta, pero mas madali pong ibenta ang memorial. Lots po. Memorial lot. Bakit po, tita, mas nadadalian kayo ibenta? Kasi po ang mga tao ngayon, medyo nagiging Practical na po. practical na. Inuuna po nila yung ang kanilang kinabukasan para sa pagtanda nila, alam na nila na may pagdadala sila dahil doon din naman tayo pupunta. Opo. Kaya pinaghahandaan din nila ang Memorial Park. Kaya kayo po ay mag-agent na dito sa Golden Haven Memorial Park Amadeo. At talagang kikita kayo ng buwan-buwan, may kita kayo at pakisabihin niyo na rin po at mag-invest na rin po kayo dito. So, what's up mga Agorden? So, ano pa bang hinihintay nyo? Mag-ahente na kayo. At mag-invest na dito sa Golden Haven Memorial Park Amadeo.